si Board Member Ryan Cadianos Yoson Good afternoon po. ng 1st District ng Occidental Mindoro. And nakapag-serve na as first term, no? Yes, Ng, yes ma'am. Yes, board member, yes as ma'am Board Angel. Member BM Ryan. Kamusta po? Ayos lang po. But before ako maging board member, ako po ay executive secretary ni Governor Ed for 3 years, nakabuong Kapitolyo. Oh. And as a history na rin ang pinag-uusapan, before po ako maging politician din at public servant, 10 years po akong teacher sa abroad. Thailand po, 10 years. Foreign language teacher as a math and science teacher po. What made you inspire po na pumunta sa as public servant, as public servant? Yes, yung family kasi namin from my grandfather, yung father po ni Governor Ed, yung father ko ngayon as barangay captain and ABC president ng aming bayan, 22 barangays yung under niya. Wow. Yung family talaga namin is involved na sa politics since ako po ay panganak. So, that time, 2019, nag-decide ako na umuwi ng ibang bansa kasi kinausap din ako ng family na baka pwedeng mag-serve ako as executive secretary ni Gov ng aking tsuhin. Kaya, siyempre, pag family, Yes. hindi natin yan binabaliwala. Family first tayo. Yes. Pag board member kasi nasa legislative tayo Yes, ng ma'am. distrito, nung your term as first term of board member, ano po ang committee natin that As of now, as of now, and then ano po yung mga naging previous na author natin for the district? Masasabi ko na isa sa mga pinakamalaking komitiya yung mga hawak ko eh. Unang-una, napagkatiwalaan tayong hawakan yung Committee on Health and Nutrition, yung kalusugan ng ating mga kababayan. Pangalawa, infrastructure. At syempre, pinakamalaki talaga dyan at pinaka-busy talaga ako dyan, yung Committee on Education. Ay, oo. Kasi tatanong ko sana, are you a teacher? Yes baka po. hindi mag-align tayo doon. Kaya natanong ko yung committee, baka naman ma-align sa committee ni BM. Kaya naman binigay din sa akin yung Infrastructure Committee dahil by profession, engineer talaga po. I see. Nag-uniting lang po ako ng education. Nag-collide naman pala lahat. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos kung yung sa follow-up question po ninyo na sa mga authored Yes, po, resolution yes. and ordinance, meron kasi kami sa province, siguro nakwento na siguro ni Governor Ed sa inyo kanina, yung local adaptation po siya ng Malasakit Center. Dito po kasi sa probinsya ng Occidental Mindoro, meron kaming 7 hospital na kung saan libre po magpagamot. Dati po kasi pag nagkakasakit yung mga kababayan namin, napipilitan po sila magbenta ng kanilang mga ari-arian. Titingnan nila yung likod ng bahay nila, ilan ba yung baboy na alaga ko, ibebenta ko, pambayad ko po sa hospital. Yun po yung naging siguro mandato namin ni Governor Ed. Sabi ko, almost 3 years nang merong Malasakit Center ang national. Bakit ang Mimaropa region po, Region 4B ay wala pang malasakit, hindi pa tayo nakaka-request? Sabi ko, bakit di tayo gumawa ng sarili nating local adaptation ng malasakit, yung convergence po ng mga national agencies na may kinalaman sa medical assistance. Pumayag po ang Governor Ed. So initiative po niya sa funding po ng probinsya. Sa lahat po ng 7 ospital na yon, may isang opisina sa loob ng ospital na kung saan pag kayo po ay magbi-bill out na at may bayarin kayong 100,000, 200,000, 300,000, dumaan lang po kayo sa opisina ng AKAP Hub. Libre po yun. AKAP Hub, may meaning po yan, sir. Aking kalusugan, ating pangalagaan, yung hub, para siyang parang For space. everyone, for everybody Yes po. yan, no? BM? Health Unified Body. Okay, so sa ating may i-add po ba kayo before Yun, tayo? dati kasi, nung ako po ay executive secretary ni Gov, hindi pa ako board member noon. Nahirapan ako i-depensa yung budget noon. Kasi, siyempre, pag isang opisina ka, siyempre, 7 hospitals, 7 offices yung pinapatakbo ko namin ni Governor Ed. May mga funding na kalakip yun. Hindi kami laging pinapaboran na mabigyan ng pondo. Although sabi natin na napakaganda ng project kasi libreng magpagamot yung kababayan natin, di ba?
Yun yung kaunahan kong naging ordinance na maging batas na siya sa aming province. Ma-institutionalize siya, parang gano'n. Maging Diba? institutionalize yung... Yes, yung AKAP Hub, yung libreng gamutan. Kaya kahit wala na kami Wala na sa term namin, siguro Okay. retired na kami, Governor na tuloy pala pa si- rin. Si BM magiging governor. Yung pinaka-legacy na Oo. Anyway, sige, go. And resolutions, Ay, go ang dami, ang dami. Ako siguro yung pinakamaraming resolution sa distrito namin. So, very active po ako sa trabaho. Pagtrabaho kasi Ilan po trabaho ba ang talaga. kailangan na board member para mabuo ang... Sa ngayon po, ang Sa distrito po. Occidental Mindoro, meron kaming 14 members, 10 regular members, saka 4 na ex-officio. Pag ex-officio, Ex-officio yung... yun yung tinatawag namin, sila yung nagre-represent sa mga councilor, PCL, Okay. sa mga ABC sila, diba? Mga barangay captains, IPMR, yung aming Yeah, katutubo, saka Sangguniang Kabataan. Okay. Kaya inisip ko, yun yung apat. Mm, Okay. Yes po, 14 Ano po. po, na-mention nyo yung IPR. IPMR. Ilan po yung mga tribes natin? Or meron tayong isang As of tribe? now, meron pong 8 tribo yung aming... Ang dami rin po. 8 tribes po ito. Ang dami nyo. Madami pong local na mangyan po sa amin. Mangyan. Mangyan ang tawag Yung- niya, yes. Katutubong mangyan. Before pa kami, ang mga Tagalog ang tawag kasi sa amin eh. Sa atin. Ang tawag nila sa atin, Tagalog. Ang tawag natin sa kanila is katutubong mangyan. Pero sa totoong buhay, itong Occidental Mindoro po, sila yung talagang tao na Ayun, nagsimula. oo, at least. Oo. At least Native. kasi sa amin, sa province namin, meron din ganun. Kasi I'm ang IT community. So sa kanila, yung mga Aita. mangyan. Kasi sila talaga nauna dito eh. Nauna sa... tayo kasali na. Oo, magiging ano ka lang. Ang tanong na kung ang tatanong nyo is bakit sila napunta sa bundok? Diba? Oh, yes. Usually bakit thinking ng mga taong pumunta rito eh, bakit nasa bundok yung mga katutubo? Bakit kailangan na yung Bakit sila yung nauna dito? Bakit nasa bundok sila? Ang history kasi daw niyan, nagbasa rin naman ako ng mga articles. Sila kasi yung nasa kapatagan noon. Then nagpumunta yung mga traders, di ba? Mga traders from China, from sa ibang provinces. Medyo magugulo. Ang mangyan kasi is peace-loving community at person sila eh. So, mas pinili nilang umakyat na lang ng bundok at hayaan na lang yung kaguluhan doon sa kapatagan. So, yun yung naging history nun. Okay. Sige. Kasi, sa- Sige, gagan. pinakahuling yan ka. Go. Yes po. Bakit kailangan na si PM board- Ryan. PM Ryan yung muling iluklok sa board member, bilang board member. Kung sa akin kasi, trabaho talaga. Katulad po ni Governor Ed. Meron kaming tagline dito eh, yung SGLG. Di ba? Narinig nyo yun from Di ba DIL sa yan. amin Seal, DIL? yes. Seal Seal of of Good Local. Local Governance. Sa amin naman, Serbisyong Gadyano, kasi pares kami Gadyano na gabi, laging ganado. So, ganadong-ganado kami magtrabaho lagi. Ganado din. So, ako naman, kung tatanungin kasi ako ng mga constituent, nag-perform naman ako. Siguro, tingin ko marami pa akong magagawa sa province, especially sa health sector. Talagang yan yung focus ko. And sports. Ako kasi yung namumuno ng Governor's Cup dito. Mga basketball leagues, active tayo sa mga pampalakasan dito sa ating probinsya. Okay. Number? 10 po. Last word. Number 10 po. Number 10. So, i-encourage po natin yung mga fellow Mindoranians. Sa akin po mga distrito. kababayan sa Occidental Mindoro, dito po sa unang distrito, siyempre nagpapasalamat po ako sa ibinigay niyo pong pagkakataon sa akin sa aking unang termino. Ayan po yung malaking utang na loob ko po talaga sa inyo. At hayaan po ninyo, susuklian po yan ng mas ganado pang paglilingkod po sa ikalawang termino at sa mga susunod pang panahon. So maraming salamat Ma'am Angel, Sir Jun, maraming salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon po sa akin. Alright. Board Member Ryan Gadiano Sioso ng First or Thank you District po. Occidental Mindoro.